isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Ay nako, ito Lito Lapid, ha? Lito Lapid. Sana tapusin na natin itong Lito Lapid. Alam ko ang Porac ay diyan ka sinila. Eksklusibo, isang vlogger na nagngangalang Toto Kosing ang nagsasabi na sina Senator Lito Lapid at ang mayor ng Porac ang nagmamay-ari ng lupang itinayo para sa Pogo business na ni-raid ilang araw pa lang ang nakalipas ay pagmamay-ari daw nila. Ano nga ba ang katotohanan sa likod na ito? Ating tignan ang video na binabanggit ng vlogger na ito. Dali passport mo. Wala kang papel. No passport ha? No passport. Okay, so you're now undocumented. Ang tanong ay, may kinalaban ba talaga si Senator Lito Lapid at ang mayor ng Porac sa na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga? May kaugnayan ba sila kay Mayor Alice Guo? Totoo kaya ito? Tara, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kamakailan lamang ay binanggit ng isang vlogger na nagngangalang Toto Kosing sa kanyang kontrobersyal na pahayag patungkol sa pagkakadawit daw ni Senator Lito Lapid at ng mayor ng Porac, Pampanga kaugnayan sa na-raid na Lucky 99 na Pogo sa Porac, Pampanga. Ngunit sinasabi ni Senator Lito Lapid na hindi ito totoo, na hindi dapat isama ang mga inosenteng tao sa pagkakasangkot sa isang krimen na tulad ng iligal na Pogo. Sa isang pahayag sa Inquirer, tinanong ni Lapid sino ang nasa likod ng Pogo Hub sa Pampanga at nanawagan pa si Senator Lito Lapid para sa investigasyon ng Senado na binabanggit sa Inquirer. Nais ni Senator Lito Lapid na isama ng Senado sa kanilang investigasyon ang isang Philippine offshore gaming operator na kamakailan lamang na raid ng mga otoridad sa kanyang bayan sa Pampanga. Pinamumunuan ito ni Senator Risa Hontiveros. Iniimbestigahan ang di umano'y koneksyon ng mga Pogo sa kriminal na gawain. Kailangan ng isang masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na may-ari ng lupa at gusaling ginagamit sa Pogo at ang kumpanyang nagpapatakbo nito upang matuklasan ang buong katotohanan kung sino ang talagang nasa likod ng Pogo. Ika pa ni Senator Lito Lapid sa isang pahayag noong Martes. Matatagpuan sa hangganan ng bayan ng Porac at lungsod ng Angeles, Pampanga. Na-raid ito ng mga otoridad noong Hunyo 4 matapos ang mga ulat na ginagamit ito para sa human trafficking. Higit sa 190 na Pilipino at dayuhang manggagawa ang nasakip mula sa illegal na offshore gaming firm. Ika pa ni Senator Lito Lapid, nananawagan ako sa media na maging patas at responsable sa kanilang pagbabalita upang maiwasang mapagbintangan ang mga inosenteng tao sa pagkakasangkot sa Pogo Hub sa Pampanga. Ika pa niya. Ibig sabihin, walang kinalaman si Senator Lito Lapid sa na-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Ika pa niya, nananawagan tayo sa ating mga kapatid sa media at social media na maging responsable at mapanuri bago gumawa ng mga walang basihang akusasyon upang maiwasang mapagbintangan ng maling tao. Sa kabila nito, binigyang diin ni Lapid ang naang mga karumal-dumal na krimen na natuklasan sa mga Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Pampanga ay nararapat na kondenahin at nangangailangan ng mabilis na aksyon mula sa pamahalaan upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga kriminal na aktibidad. Isang Pogo firm sa bayan ng Bamban, Tarlac na na-raid din ng mga otoridad noong Marso ngayong taon dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa human trafficking. Higit sa 800 na Pilipino at dayuhang manggagawa ang nasakip sa nasabing raid. Ang tanong ay, ano sa tingin niyo mga kaibigan ang paratang kay Senator Lito Lapid? Totoo ba ito? Ano pa kaya ang matutuklasan natin sa mga susunod na kabanata? Ngunit ang masasabi ko lang, kailangan natin ng matibay na basehan bago tayo manghusga. Mateo 10 verse 26. Kaya't huwag kayong matakot sa kanila sapagkat walang anumang natatago na di mabubunyag at walang lihim na di malalaman. Sa Mateo 10 verse 26, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon Jesus na huwag matakot sa mga tao,
o sa mga pangyayari na tila nagtatago ng katotohanan. Ang mga bagay na natatago ay tiyak na mabubunyag at ang mga lihim ay malalaman sa konteksto ng mga pangyayaring ito kung saan may mga aligasyon at mga raid na nagaganap. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay laging lumilitaw sa kabila ng anumang pagtatangka na itago ito. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo na may mabigat na puso at maraming katanungan. Sa gitna ng mga kaganapan na ito, kung saan may mga aligasyon at mga pag-raid na nagaganap, hinihiling po namin ang iyong gabay at kaliwanagan. Nawain niyo po kaming tulungan na makita po namin ang katotohanan sa lahat ng bagay. Alisin man anumang takot at pag-aalinlangan sa aming mga puso. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng tapang at pagkatapat sa paghahanap ng katotohanan at hindi matakot sa mga taong nagtatago nito. Ama naming banal, ipinapanalangin po namin ang mga inosenteng tao na maaring madamay sa mga pangyayaring ito. Nawa'y protektahan mo po sila at gabayan sa tamang daan. Bigyan niyo po kami ng karunungan at pagkakaunawa. Gayon din sa mga namumuno sa aming bayan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may integridad at katapatan. Nawa'y maghari ang hustisya sa aming lipunan. Ituwid mo po ang mga maling gawain at parusahan ang mga tunay na salarin. Hinihiling po namin na magbigay ng liwanag at kaliwanagan ang mga pagsisiyasat na isinasagawa upang ang mga natatago ay mabunyag at ang mga lihim ay malalaman. Sa aming mga sarili, Ama naming Panginoong Diyos, patuloy niyo po kaming hubugin upang maging mga tagapagtaguyod ng katotohanan at katarungan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok at manindigan para sa kung ano ang tama. Maraming salamat po Panginoong Diyos sa inyong walang hanggang pagmamahal at gabay at salamat sa pagdinig ng aming mga dalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.